Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa patuloy nating paghahanda para sa kapistahan ng ating pintakasi na si San Juan Bautista, alalahanin natin ang pagdalaw ng mahal na Birheng Maria sa Judea na nagdalang galak kay Elizabeth na kanyang pinsan at noon ay nasa sinapupunan niyang si Juan. Gayon din, ginugunita natin sa araw na ito si San Luis Gonzaga. Nawa ang kadalisayan ng buhay ang maging una sa atin sa pagsunod kay Kristo. Aminin natin ang ating mga pagkukulang sa Diyos at sa isa't isa. Humingi tayo ng awa at patawad. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa mga kaloob mong ibinibigay. Sa katauhan ni San Luis ay pinagtambal mo ang mga pambihirang kalinisan ng buhay at ang pagpapakasakit sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Pakundangan sa kanyang kagitingan at pagdalangin, matularan nawa namin siya sa pagpapakasakit, kundi man sa pambihirang buhay ng sakdalinis. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, tandaan ninyo ito. Ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob, at di napipilitan lamang. Sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob.
Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa, gaya ng sinasabi sa kasulatan. Siya'y namudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos ay nagbibigay ng binhing iahasik at tinapay na makakain. Ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayo makatulong sa marami. Sa gayoy, dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila. Ang salita ng Diyos. Sa Diyos. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila. Pati mga angkan ay pinagpapala. Magiging sagana sa kanyang tahanan. Katarungan niya'y walang katapusan. Ang taong matuwid, may bait at habag. Kahit sa madilim taglay ay liwanag. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas.
Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito tulad ang ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung maglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulokang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos, upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pakisabi po sa inyong katabi, mahal ka ng Diyos. At yan ang katotohanan na hindi natin mapapahindian, sapagkat ang pagmamahal niya ang unang kabutihan na nanahan sa puso ng bawat isa.
Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Ako po si Father Alvin at noong June 12 po sa isang sorpresa ay kami po ay biglang naging parokya at pangdiocesis na dambana ni Maria, ina ng Eucharistia at Gracia. At sabi ko kay Father Melch, dadaling ko yung aming imahen para makilala ng mga taga-Hagunoy ang mahal na ina ng Eucharistia at Gracia. Palakpakan din po natin siyempre ang mahal na Birhen. Ang ating pong diocesan shrine ay nasa San Vicente, Santa Maria, Bulacan. At lagi po kaming pilgrim site kapag pinag-uusapan ang gawing iyon ng ating diocese, katambal po ng Divine Mercy. Kaya po kapag mahal na araw, ang mapupunta ng Divine, dadaan po ng Mother of the Eucharist and Grace and vice versa. Ayon. At lagi rin po kami may healing service every Saturday, alas 9 ng umaga. Kapag first Saturday po, nadadagdag mula sa alas 9 ay yung alas 12 ng tanghali. Na siya pong tradisyon at kaugalian ng mga nagdedebosyon kay Mama Mary, sapagkat ito po ay laganap lalo na sa Amerika, sa Estados Unidos. Kaya po yung 12 noon natin ay 12 midnight sa kanila at nagsasama-sama rin po sila tuwing first Saturday. At yun nga po, katulad po ng sinabi ko kanina sa umpisa, kabutihan ng Diyos ang dahilan, kaya tayo inibig, kaya tayo minamahal. At yung kabutihan ng Diyos na yon, gusto niya ang bawat anak niya ay magkaroon ng gayong kabutihan. Kaya po yung narinig natin sa mabuting balita ay pamamaraan. Paano magiging mabuti? Kung paano magiging ganap at banal. Ayon. Kasi po kahapon, kung matatandaan ninyo yung mabuting balita, ay yung pananalangin para sa kaaway. Ibigin ang kaaway at ipagdasal yung umuusig. Nakakabanal po iyon. Kaya po, ilista nyo pong lahat, yung mga kaaway ninyo at ipagdadasal nyo po sila. Ano po ipagdadasal nyo sa kanila? Madapa, mauna muka, mabasag ang nguso, aba. Pagka po ganun ang dasal, hindi mabuti yon. Hindi yon mula sa Diyos. Amen po ba? Kaya po, kung tayo po ay mula sa mabuting Diyos, ang dasal natin para sa kaaway ay hindi ang kanyang kapahamakan. Paano nga ba ipagdasal yung kaaway? Yung kaaway, pag pinagdadasal, sabi po sa akin ng kaibigang pari, ang panalangin mo dyan, Father, ay in-neutralize. Neutralize. Kasi hindi mo pinapanalangin mapahamak, hindi mo rin naman pinapanalangin swertihin. Kasi baka hindi kayanin ang damdamin mo yon. Kaya ang panalangin mo, in-neutralize. Ilagay sa tamang lugar at kalalagayan para magliwanag ang kanyang isip. Amen. Ayun ang mga panalangin na makakapag-neutralize. Kaya, yung kaaway ninyo, edista po ninyo, sabihin nyo sa Panginoon, Panginoon, pinagdadasal ko po siya na sana po siya ay malugar sa tama niyang kalalagyan, magliwanag ang isip, at maunawaan ang kabutihan ng Diyos. Nakakabanal po iyon. Ayan. Ngayon naman, sabi po sa ating mabuting balita, nakakabanal kapag tayo po sa ating ginagawang pananalangin, pag-aayuno, at pagkakawanggawa, ito ay ating ilihim. Ilihim daw kahit sa pinakamatalik na kaibigan. Sapagkat kapag ka nga naman ang iyong ginagawa na ipamalita mo, for sure, merong sa iyo ay babati. Congratulations! Napakabuti mo, napakaganda ng iyong puso. At dahil doon, sabi nga sa mabuting balita, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Pero kapag ka inilihim mo, ang Diyos na hindi mo nakikita, ang siyang gaganti sa iyo. At anong pagganti iyon? Ang pagganti ng Diyos sa nagawa mong mga kabutihan ng lihim ay buhay na ganap,
buhay na banal at kasiyasiya sa kanyang kaharian sa langit. Ayun. Kaya po, hindi po lagi kailangan i-broadcast. Hindi po lagi kailangan i-acknowledge. Hindi po ganon. Mas madalas, nakakabuti sa atin kapag ang ginagawa natin ay lihim. Halimbawa po, sa pagpunta po namin dito, mula po sa shrine, mamaya po darating si Brother Carmelo, dala po namin sa inyo ang biyaya at pagpapala mula sa panalangin ng mahal na Birheng Maria. Parang noon na si Maria mula Nazaret ay nagpunta ng Judea. Diba? Bakit po ba siya pupunta ng Judea? Kasi nabalitaan niya ang kanyang pinsan ay nagdadalang tao, si Elizabeth. At sa kanyang pagdalaw na yon, ang dala niya, bukod sa tulong, ay ang kagalakan ng langit, sapagkat dala na niya noon sa kanyang sinapupunan ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga ang sabi, pagdating ng mahal na Birhen, si Elizabeth, narinig pa lang yung kanyang tinig, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa kaniyang tiyan. At sino nga yung sanggol na yun na nasa tiyan ni Elizabeth? Ang ating patrong, si San Juan Bautista. Kaya po, nung ako po'y anyayahan ni Father Melch, sabi ko po, gano'n na lang ang mangyayari para meron akong ibabahagi sa kanila. Ang gagalakan at debosyon sa mahal na Birhen at sa mahal na ina ng Eucharistia at Grasya na nagdadalang galak, katulad ng nangyari kay Elizabeth at kay San Juan, ay magdadalang galak din dito sa ating parokya. Sapagkat ang debosyon po sa mahal na ina ng Eucharistia at Grasya, lagi ko pong itinuturo sa mga parokyano namin na ito po, kaya po ang kanyang imahen ay nakalahad ang dalawang kamay. Kasi po yung kanyang imahen doon po sa simbahan ay nakataas. At doon po sa itaas, nakalahad yung kanyang kamay, nakaturo sa lamesa ng altar o ng banal na Eucharistia, na laging sinasabing, heto ang Eucharistia. Ang tunay na kagalingan, ang tunay na grasya, nagmumula kay Jesus, dala ng mahal na Birhen. Kaya po, kung paanong noon sa Judea ay talagang kasiyahan ang dala niya sa mag-ina, ngayon din sa araw na ito, sa pagdalaw po ng ina ng Eucharistia at Grasya sa ating lahat, pag-asa at kaligayahan ang sa atin. Amen. Amen. Ayon. Kaya po, sabihin mo sa katabi mo, liligaya ka. Ayan, sapagkat yung palampong tumanggap tayo ng katawan ni Kristo sa banal na Eucharistia, siguradong kagalingan na ang bigay sa atin. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi mo po sa katabi mo ngayon, punong-puno ka ng biyaya. Amen. Sapagkat sa pagdalaw ng mahal na Birhen, ang kagandahang loob ng Diyos na ibahagi niya. Kaya po nang isilang din si Jesus at syempre pa, nauna ang kanyang pisan na si San Juan Bautista, ang dala nito'y abot-abot na pagpapala at biyaya sa atin. Kaya po tayo rin, nang pagkalooban tayo ng buhay ng Panginoon, kakambal natin ang biyaya. Wala pong taong malas. Amen. Opo, lahat tayo biyaya at pagpapala na nagmumula sa kagandahang loob ng Diyos. At syempre pa, mga minamahal na kapatid, sa huli, ang ginagawa natin ng lihim, ang siyang magiging daan patungong langit. Kaya po, kung gusto natin na talagang makarating sa kaharian ng Diyos, ang katotohanan na gagawin natin ng lihim, ang mga kabutihan na ginagawa natin dito sa lupa, ay ang kahulugan nito na unti-unti tayong namamatay
para sa ating sarili. Sapagkat sa lahat ng mabuti mong gagawin, hindi ka kikilalanin, hindi ka papalakpakan, hindi ka hahangaan, sapagkat gagawin mo ito ng lihim. Pero di bali na, wala man ang pagkilala, palakpak at paghanga ng sanlibutang ito, ang sasayo naman ay ang buhay sa langit, sa piling ng Ama. Amen. Ngayon naman po, bubulong nyo lang sa katabi ninyo, ha? Bubulungan nyo lang po. Sasabihin nyo po dyan sa katabi nyo, mamamatay ka din. Oh, ano na? Bakit hindi natin masabi? Aba, hindi naman ngayon. Oo, sa ibang araw, mamatay pa rin pala. Eh yun po ang katotohanan, mga kapatid. Kailangan nating mamatay sa sarili, yun ang una, para po malihim ang ating sarili at ang lumutang sa ginagawa natin ay ang mukha ng Diyos. At literal, kailangan natin matapos sa misyon natin sa mundong ibabaw para tayo makarating ng langit. Amen. Gusto nyo ba talaga ugatan dito sa lupa? Magsungay sa mundong ibabaw? Aba po, syempre, kailangan po nating mag-mission accomplish. Magawa natin yung kalooban ng Diyos para tayo'y makarating sa Kanyang kaharian. O ready na ba? Bulungan nyo na yung katabi ninyo. Sabihin nyo na sa katabi ninyo, mamamatay ka din. Nako po, talagang hindi pa ready. Hindi pa kakayanin. Mga minamahal na kapatid, sa ngayon nakakaunawa tayo sapagkat, syempre, nandyan yung aking pamilya. Kailangan pa ako ng aking mahal sa buhay. Amen. Mga anak, kabiyak, mga apo, iniisip. Kaya pa hindi pa po pwede talaga na sumuko at mamatay. Pero mga minamahal na kapatid, huwag sana natin itong katakutan. Ihanda natin yung ating sarili sa pagdating nito. Sapagkat maging ang ating patron, hindi po ba? Para po patunayan ni Juan Bautista ang katotohanan ng mabuting balita. Siya po ay nag-alay ng buhay. In short, namatay para mabuhay ang katotohanan. Amen. Kaya po darating at darating ang panahon na tayo, matapos ang gawain sa lupa, ay hihimlay sa kamatayan. Pero buo ang pag-asa, mabuti ang Diyos. Kung nagawa niya ito sa mahal na Birheng Maria, kung nagawa niya ito kay Juan Bautista, magagawa niya sa atin na tayo'y iligtas at dalhin sa Kanyang kaharian. Kaya po sa pagpapatuloy ng banal na misa, yan po ang maging pag-asa natin. Kung tayo'y magpapakabuti, sa atin ang pagpapala at biyaya ng buhay. Hindi po ang buhay nagiging magganap at masaya dahil sa pagkilala lamang ng mundong ito. Ang buhay ay nagiging ganap kapag nakikita ng Diyos, ginagawa mo ito hindi para sa sarili, kundi para sa mga mahal mo sa buhay. Doon natutuwa ang Diyos. Ang mahal na Birhen, natuwa sa Kanya ang Panginoon sapagkat kahit na sinabing, ikaw na ang ina ng Diyos, hindi siya umarte, hindi siya nagpabebe, nasasabihin niyang, bakit pa ako dadalaw, ina na nga ako ng Diyos. Dalawin niya ako. Hindi po naging ganun ang kanyang attitude. Ano po ang nasa kalooban ng mahal na Birhen? Yung saya ko, dapat maging saya ng sangkatauhan. Kaya dinala niya si Jesus sa kanyang pinsan. At gayon din, naging kagalakan mismo ng patron natin na makaharap ang manunubos. Sana tayo rin. Matapos ang bawat banal na misa, pagkatanggap natin kay Kristo, magdalang galak tayo sa kapwa natin. At ito ay gagawin natin ng buong kabutihan at pagmamahal. Sinong makakakita? Ang Ama. Ang kabutihang ginawa natin, ang siyang imbitasyon natin
patungo sa kanyang kaharian, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos ng katotohanan at pag-ibig para sa mga biyaya ng katotohanan at katapatan sa simbahan at sandaigdigan. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway sa loob ang gawain, misyon ng pagpapabago upang malinaw na maunawaan ng lahat si Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pari at mga rehilyoso naway maging mga masigasig na tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi sa kanilang sariling buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lingkod, pangmamayan at komunidad naway maging tapat at hindi makasarili sa kanilang gawain ng paghahatid ng katarungan, karangalan at pagkakaisa sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, ang mga nagbibigatan sa buhay, naway makitang di karaniwang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga kapamilyang nag-aalala at sa kanilang kapakanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaunaway masiyahan sa walang hanggang kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating mga puso, ibulong sa Diyos ang ating mga kahilingan. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin at paglingkuran ka sa diwa ng katotohanan sa pamamagitan ni Jesus na aming daan patungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami makadulog katulad ni San Luis na nararamtang lagi ng kadalisayan para sa piging mong banal, upang sa aming pakikinabang kami lalong managana sa kayamanan ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw. Bunga na malasakit ang anak mong masunurin at ang Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ang anak mong mahal ay nilob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo
Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon. Inibot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig ni Dennis na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Ni San Jose na kaniyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, o Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Taglay ang matibay na pananampalataya, tumawag tayo sa Ama, awitin natin, Ama namin. Hinihiling namin kami yadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan ng pagkakaisa ayon sa iyong kalooban.
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Mabigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Mga kapatid, narito si Hesu Kristo, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tatanggap sa Kaniya sa banal na piging. Panginoon, hindi ko karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami iyong pinapagsalo sa pagkain ng mga anghel, ay gawin mong makapamuhay sa pagkauliran ni San Luis, sa pagtanaw lagi ng utang na loob sa iyong kadakilaan, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayong lahat at ang inyong buong pamilya ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.